Ang bawat likhang sining ay nagsisimula sa isang idea, isang kwento, at isang damdaming naghihintay na maipahayag. Nag-start ako na wala akong ganito eh. Sa upuan lang, pinapatong ko lang yung canvas ko sa upuan, tapos gumagalaw-galaw pa. Sa bawat guhit at kulay, nabubuo ang mga pangarap, alaala, at inspirasyong nagbibigay buhay sa isang obra. Hi, my name is Linar Mibi Manglo, and you can call me Lay Manglo. I'm 36 years old from Marikina City, and I started my art since when I was a child, pero naging seryoso ako this pandemic dahil syempre wala tayong magawa that time, di ba? Example ng artwork ko, yung pinakauna ko talagang na-paint is mama ko. Maraming beses akong nag-try na i-paint siya kasi gusto ko siyang maging perfect. Kung makikita nyo mga 10 years ago, yung sample ko sa mama ko, hindi ganito yung kinakalabasan. And yun, talagang pre-practice ng pre-practice. Siya talaga yung tinatry kong mapaganda. Wala nang iba talaga. So yung ibang mga artwork ko is syempre, practice ko na lang din para for improvement. Pasok po kayo. So, nakikita niya dito yung mga artworks na ginawa ko nung masipag pa ako. Ngayon kasi nabisi na kasi sa schoolworks. So, eto yung Spider-Man ko. 7 days ko siyang ginawa. So, medyo mahirap pang gawin kasi baguhan pa ako that time 2022. And then, yung jeep na to, 7 days ko din ginawa to. And then, practice din para magkaroon na naman tayo ng pinaka-achievement. Paintings ko, like this one, wala lang, mahilig kasi ako sa hand arts. So, natuwa ako kasi favorite color ko rin yung red. Merong nag-message sa akin na may-ari ng gallery from Manila, which is nakita ko yung background niya. Pinsan pala siya ni Maricel Soriano. Syempre yung makita mo yung ganun, di ba? Sobrang uy, oh my god, big time to. So nagka-message kami, palitan ng message, and then ang sabi niya, may uniqueness yung artwork mo, ituloy mo. Nung time na yun kasi second year pa lang ako. Tapos parang naiisip ko na, kaya ko bang i-sustain na to? Ito ba pipiliin ko? Kasi ito na yung hinihintay ko may open na So, medyo inisip ko na, sayang din yung pag-aaral ko. 2 taon na lang. Marami pang darating na opportunity. So, sabi ko sa kanya, sir, focus pa muna ako ngayon sa pag-aaral ko. Kung willing to wait ka pa naman, di ba, mga ganong usapan. Sabi niya, sure, gawa ka lang ng gawa. Nandito lang naman yung art scene. Yung unang gawa mo, mahina rin ba yung loob mo? Nakaramdam ka rin ng ganun? Nahinaan ako ng loob dahil hindi ako lack of talent, lack of materials ako. Magkaiba kasi yun Pag walang suporta ng materyales sa'yo, talagang sobrang may isip mo na, kaya ko bang magpatuloy pa? Doon talaga, as in, sa materials. Pero, nung practice, as in, nung nagpo-practice ako, pagkagising, at saka hanggang matulog, nagdo-drawing ako. No joke, pahinga ko lang talagang matulog. Minsan nga, pagkain ko, na ko pa na mamaya na yan. Dito muna tayo. Lalo na yung mga, itong mga to, sobrang tatagal kong ginawa yan. 7 days, 1 week. Ganon. So, syempre, isang kahugot ng ganong, di ba? Focus mo, So, yun, yung pinaka, gusto ko talagang ng mga post-bong na artist na talagang ibigay mo yung passion mo, focus mo. Kung may maraming mga nagsasabi ng negative sa artwork mo, sa sarili mo, wala namang ibang magliligtas sa'yo kundi, sarili mo lang din. Pag guminto ka ba,
Diba? Sinong mawawala? Bali, hindi naging hadlang sa yung kawalan ng materyales. Oo. Sobrang hindi. Kasi, may mga nagpapagawa sa akin, ang bayad lang sa akin. Nag-start ako 150. So, syempre, that time, ang mabibili ko lang nun, konting materials eh. Sige. Laban na yan kung ano ang kasya sa 150. Makikita naman nila na, uy, ito, gustong-gusto talaga niya yung ginagawa niya. Ang daming friends ko na tumulong sa akin nung pandemic time. Kasi wala akong pambili. Walang magpapakomission sa'yo kasi kailangan natin ng pera. So, nagbibigay sila sa akin ng 300, pambili ng pencils. May nagbigay sa akin, pinakamalaki, 1,000. Sabi niya, tol, bili mo to ng oil paint mo, kung ano mang kailangan mo sa pag-paint mo. Sobrang laking tulong. And then, nung mga nakaraan, nung nagko-commission ako, most of my commissions is from some of my friends, talaga, mga professional na kasi sila. So, alam mo yun, nakaka-inspire din na from dati tambay-tambay lang kami together. And then ngayon, nagsusupport na sila sa akin sa pagiging artist ko. Hanggang ngayon, pa rin sila. Like, I'm so proud of you, kapatid. Mamahalin mo ba habang buhay yung pagpipinta? Ang sagot ko dyan is, yes. Pinaka-passion ko talaga ever since yung arts, painting. And then kasi, alam nyo, yung nag-aral ako talaga dahil para sa art ko. Wala nang ibang reasons. Kasi, maging, kontento ka man sa company na pag-workan mo, yung magiging stress reliever mo pa rin kasi is yung arts. Lalo na kung nasa puso mo yung art. Parang wala kang ibang pupuntahan. Yun din talaga yung patutunguhan. Anong memorable sa'yo na competition na sinalihan mo? Sa dami na kasi ng competition na sinalihan ko since first year, doon ako nag-start na kumompete. Sa school din, yung technology skills competition, which is nanalo ako sa third runner-up. And then after that, nag Metrobank pa ako, GSIS, Shell, sobrang mga big time na competition. Pero syempre, nagtatry ako, why not, diba? Eto, yung recent lang, yung PASO. Kasi, medyo mahirap din siya kasi mga kalaban mo is mga other schools like PNU, PUP, TUP, RTU, tapos yung IRIS, yan. Sa awa naman ng Diyos, naging third runner-up ako. Siyempre, hindi mo naman na-expect yung mga bagay-bagay na kung, alam mo yun, mananalo ka. Pero ako, minamanifest ko kasi yung mga bagay-bagay na hindi ko alam kung saan ko nahuhugot yung ganong pakiramdam. Pero talagang, bago pa ako matulog, bago ako kumumpit, sinasabi ko na, mananalo ako dyan. Kahit anong mangyari, mananalo ako dyan. Universe, alam niyo. So, yun, sa mga gusto mong mag-compete dyan, huwag kayong mawalan ng pag-asa kasi yung time, darating talaga yun para sa'yo. Yung mensahe ko para sa mga kapwa ko artist na pag may opportunity na kagad na ibibigay sa inyo, huwag niyong tatanggihan. Tanggapin niyo kagad. Kasi kahit naman nag-start pa lang tayo, may mga taong nakakita na ng, alam niyo yung ng galing natin. So, kahit na nagda-doubt kayo sa sarili niyo, pero yung may ibang tao na sa tingin nila, kayang-kaya niyo namang gawin. Try lang. Kasi hindi naman natin malalaman kung anong kakalabasan kung hindi naman natin tatanggapin. So, ayun. Ang bawat likhang sining ay nagsisimula sa isang idea, isang kwento, at isang damdaming naghihintay na maipahayag. Sa bawat guhit at kulay, nabubuo ang mga pangarap, alaala, at inspirasyong nagbibigay buhay sa isang obra.